si Banat Boy. Ako si Banat Boy. Ang inyong Banat Boy. Mandigma. Oh, pasok na kagad. Kasi dito makikita niyo kung paano sinunog si... Sunog yung bumbunan eh. Ha? Sinunog yung bumbunan. Tignan niyo, walang buhok. Galit na galit si Nyolo rito eh. Katakot-takot na mura inabot ni Panotche. Oh. Talaga nakakabwisit kayo mga panot kayo. Nadidies ah. Oh. Dami nyo kasing panot dyan eh. No, pasok, Vic. Hi, Carmina. Good afternoon, and good afternoon to all your viewers. Thank you for inviting me. All right. The president is on his third executive secretary, Attorney Rodriguez. The third in his 3.5-year-old administration. What does that tell you? Well, for me, as a Filipino and as a lawyer, it doesn't augur well. Especially yung nangyaring shake-up or It doesn't ano? Ulit. The cabinet, nung nasa gitna tayo nung itong massive issue of... The third in his 3.5-year-old administration, what does that tell you? Well, for me, as a Filipino and as a lawyer, it doesn't augur well. Especially yung... It doesn't augur well? Hindi ko Anyways, abogado to eh. So, hindi naman magkakamali ng sinabi to na ganyan. Ang mga abogadong maliin lang naman si Libayan eh. Nangyaring shake-up or revamp in the cabinet, nung nasa gitna tayo nung itong massive issue of massive corruption and looting of public funds. Nadagdagan pa ito ng issue ng drug addiction. So, yung investors' confidence, both foreign and local investors, it will not be comforting for them to see that key positions in the Marcos Jr. administration ay may mga movement. Yung corruption issue alone, Carmina at mga kababayan, hirap na silang lagpasan. Nadagdagan pa ito kagabi doon sa revelation mismo ng presidential sister regarding the president's drug addiction. So ang issue na pumapala... Wag na. Ilang beses na namin ditong paulit-ulit na pinabulaanan yan, drug addiction yung pinagsasabi. Wala kayo, puro kayo tae-tae. Diba? Doon din kanina, kinontra na rin natin yan kasi meron yung security aid nila President Bongbong Marcos and ng Marcos family, which is kilala na sila for 60 plus years. I think because he was saying that Senator Amy was still 11 years old nung nag-join siya, no? Kilala niya na si Senator Amy Marcos. Pucha, natawag ko Senator! Kilala niya na raw si Amy Marcos, no, long time back. And pinabubulaanan niya dahil mukhang natutulog pa sa pansitan si Amy at inaanyayahan niyang gumising na si Amy Marcos. Ayun, panoorin niyo na lang sa Birahan PH. Laot sa ating bansa ngayon, hindi lamang korupsyon, kundi drug addiction. Here's the thing though, Attorney Rodriguez, we're not just talking about some administration here. We're talking about an administration that you helped put into power. What is your sense, from your vantage point, how would you describe the Marcos administration now? Oh, wait lang. Very minimal lang ha. Very minimal lang. ang help na inilagay niya dyan. Magkakaroon na ito ng inability to govern. Sapagkat yung tiwalang ibinigay sa kanya ng sambayan ng Pilipino noong May of 2022 naubos, Carmina. Nalulungkot ako in a way because ang daming nagtiwala noong 2022. Hoping that the Philippines will take off at pangungunahan niya yung pag-alis ng ating ekonomiya from its pandemic. Bakit? Okay naman yung, hindi ba okay ekonomiya natin? Mukha lang naman kasi kayo mga enging, rally kayo ng rally, panay ang dakdak nyo eh. Kaya yung Korea umalis ah. Yan talaga yung gusto nyong gawin, no? Yan yung mga, yan kayo mautog na yan, no? Ang ginagawa nyo, ipinapakita nyo sa buong mundo na kinakalaban nyo yung mahal na Pangulo. Na rally kayo dito, rally doon. Na para kahit yung pinaghirapan ni PBBM, mabaliwala. No? Kasi bakit?
the other investors from outside the country, iniisip nila, ay ang gulo ng Pilipinas. Why the heck kami mag-i-invest? Oh, pero yung sa Korea kasi, unfortunately, we found out na yung corruption nga talagang sobrang lala and ini-expose ng PBBM. Hindi natin sila masisi kung matakot sila kasi napakalaki talaga ng exposition. Napakalaking bomba tong sumabog, no? Simula nung sabihin ni PBBM, mahiya naman kayo. State. Pero nakikita natin ngayon, bagsak ang ating GDP, bagsak ang ating foreign direct investment, bagsak ang ating piso, bagsak ang ating stock market, bagsak ang kumpiyansa ng mamamayang Pilipino. And again, hindi lamang sa issue na ng korupsyon ngayon, kung hindi yung issue ng drug addiction, bumalik na naman dahil nga categorically, sinabi ng presidential sister mismo kagabi, yung pagiging drug addict ng kanyang kapatid, ng Pangulo mismo ng Republika ng Pilipinas. And this is serious. Ba't ba mukha kang tanga? Meron kang video na kung saan pinabubulaanan mo na drug addict si PBBM. Ikaw, isa ka dun sa... At alam mo rin na 2 beses na nagpa-drug test si PBBM. Oh. Use. You know, you have to take into consideration what I always and repeatedly say, yung Article 11, Section 1. Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Yung drug addiction, Carmina, is not just a crime. It's a brain disorder. It's a public health issue. At yan may kinalaman din sa article. Bakit? Totoo ba? Napatunayan nyo na drug addict si PBBM? Saan? Saan banda? Tamo tong na to, no? May pagkakupal din talaga to si Vic Rodriguez eh. Panot kasi ang pungan. Kala mo talaga napatunayan niya na addict si PBBM. Ano yun? Yung pagsigaw ba ni Amy, patunay ba yun na addict si PBBM? Aba, maghunos dili ka. Hindi ibig sabihin nun. Natas abogado ka pa naman. Merong sinabi si Fiscal EJ dito. And no, isingit ko lang kasi magandang, it's a good read, no. Try nyo and i-follow nyo si Fiscal EJ, no? Kasi isang matalino to si Fiscal EJ at rin siya, no, may mga posting siya na it's a good read. Tsaka ito yung lumampaso kay Kabayo, no? Ano sabi rito? Boss Angel Top shoutout. Legal analysis can be legal analysis. Can the president be forced to take a drug test? Ever since Senator Amy Marcos claimed that the President Bongbong Marcos is a drug user, social media went wild and agad-agad na nagsigaw ng ang marami kung wala siyang tinatago, magpa-drug test siya para matapos na ang issue. Sounds simple pero legally hindi ganyan gumagana ang batas. Okay? Piskal to Tsaka matikas na piskal to, idol to. Ano ba talaga ang sinasabi ng RA 9165? Drug law. May listahan sa section 36 kung saan pwedeng i-require na mag-drug test. Ito yung mga nakalista. Drivers, gun license applicants, students, public and private employee kung nasa work rule nila, and of course police, military, criminally charged person, candidate for the public office. So yan yung mga lista. Kung mapapansin mo, wala sa listahan ang presidente. Hindi ito nakalimutan. Sinadya talaga na hindi isama. Work around nung batas to Pero, di ba, fiscal kasali ang presidente sa officers and employees of public-private offices subject to mandatory drug testing under Section 36 D of RA 9165. Ano sabi? Section 36 applies only to people governed by company of the office rules, meaning employees who can be suspended, disciplined, or
terminated by HR. The President is governed only by the Constitution. Hindi siya classified as an officer or employee. Under ordinary civil rules, hindi siya sakop ng labor code. Hindi siya subject sa office-based mandatory test. He cannot be suspended or terminated like an ordinary employee. Gusto ng Kongreso na lahat sitting public officials including President undergo mandatory drug test. They would have said so clearly in RA 9165 but they didn't. Hindi talaga inilagay. Okay? So, number 3, the burden of proof is on the accuser. Ito ang basic rule sa batas. Kung sino ang nag-aakusa, siya ang dapat na magpatunay. Hindi kailanman obligasyon ng inaakusahan na patunayan siya na malinis o inosente. So the burden never shift to the President. Tama naman yun eh. Di ba? Ano bang, pwede ba yun? Drug addict ka. O sige, patunayan mo na hindi ka drug addict. Sige, patunayan. Ganun ba yun? Hindi. Hindi ganun yun. Right now, ay mahaba pala to eh. Biglang tinamad. Right now, what evidence do the detractors of the President have? No positive drug test result, no medical records, no witnesses, no physical or documentary proof. Pero they all attempted this one ha. Sablay sila. Drug test, they tried. Even way back nung campaign period. 'Di ba? Nung campaign period for presidency. Negative. Pinakita na natin ng ilang beses yon and it is negative. Sorry to tell you guys. Negative. No? Asan na ba? Meron ba ako nung kay... And as a matter of fact, even si Vic Rodriguez ang nagsabi, no? Nakupal siya. Ang nagsabi pa mismo, si Vic Rodriguez na negative si PBBM. So ano ang pinuputok ng butche ni ano? Kaya nga they tried. They really did. Pero failed. Failure. Laglag. 'Di ba? Medical records. Pagdating sa medical records, merong issue na lumalabas, no? And si Attorney Claire na mismo yung naglabas. So definitely meron siyang, kung hindi pa man medyo confirm, kasi gusto ko talaga kay PBBM, pero nung inilabas niya yon, yung issue na yon dun sa PCO. So at some point may bigat, no? Yung pagdating dun sa medical record, na ibig sabihin ano si PBBM? Walang isang kidney dahil dinonate niya sa kanyang tatay. Meaning, anong gagawin natin? Tapos asthmatic pa si PBBM. Meaning, pagka nag-drug si PBBM, medyo tagilid, hindi kakayanin. Meron mo isa na lang kidney mo, tas asthmatic ka pa. Ayan yun. Well, when I was in school, there was always people. Never tried drugs. Did you ever try When I was in drugs? school, there was always people who were always rolling. Marijuana. Yeah, so when I was in Oxford, but I'm an asthmatic, so I can't smoke anything. So you've never tried I marijuana? tried it, but it gave me such an attack that I said, forget it. It's simply not for me. Kita mo? Kita mo, Corinang backlog ka, ikaw pa yung nag-interview, asthmatic si PBBM, hindi mo tinandaan yan? O dapat nung tinanong ka ni Malu Tiquilla, sinampal mo si Malu. Alam mo nang tatanga-tanga si Malu Tiquilla eh. Hindi mo pa pinagpupompiang. Oh. Witness, kahit sino. 'Di ba? Pangatlo, so wala drug test, tinry nila, sablay.
Medical records, nakita naman natin si PBBM asthmatic. Tapos yung issue pa niya doon sa kidney. Witness. Sino ang nagsabi na, yes, nakita ko? Si Amy ba, sinabi niya, nakita niya? Nakikita ko, nagiinuman doon. Siyempre, nagdadroga sila. Oh, ano pa sabi? Sabi, nag-aalmusal lang daw. Pero marijuana pala. Alam ko. May nakapagsabi sa akin. Na nalululong pala ulit. Pucha. Biruin nyo. Witness. Sino mga nagpanggap pang witness? The likes of sino pa nag-witness? Si Cathy Binag daw. Oh, di ba? Si Poca Poca. Biro mo, paano mapapatunayan ni Cathy Buni? Ha? Yung pagiging, si Cathy Binag, bobits? Biruin nyo, pumasok daw siya, unang meeting niya, hindi siya kilala. Exact words, and I'm not exaggerating. Ano sabi niya? Pagpasok daw niya dun sa loob ng ng bahay nila PBBM, kasama niya daw yung jowa niya na tropa daw nila PBBM. Pagpasok daw doon, sabi daw ni F. Elisa, nagkasalubong daw sila sa toilet. Sabi ganun ni F. Elisa. Hi, who are you? You want drugs? Pusa. Inalok na kagad siya ng droga eh. Sino pa yung mga nagpanggap na witness? Wala na. Di ba? Document. Kailangan daw yung pang-apat merong physical or documentary proof. Which is wala rin sila. Nga. Diba? Pero they tried. Lahat yan, yung apat na yan, they tried. Physical or documentary proof. Anong meron? Nung mayor ako, putang inang nakita ko sa PIDEA. Pinakita sa akin, mayor pa lang ako. Nakalista pangalan mo daw. Putang inang. Sabi. Di ba? Halos mawarat yung bunganga sa pagsigaw na nandun daw sa PIDEA list. Naalala nyo ba yon? Yun daw yung dokumento. So, they tried ba? They did. Tapos, syempre, after a week or two, outcome Digong himself. Ano sabi? Di ko naman sinabi yan na patayin naman ako ni Marcos niyan. Tang inang yan. Sabi. Di ba? Itinanggi yung sarili niyang sinabi. Ano pa yung document na gusto nilang patunayan? Yung punch hole. Di ba? Nakakatawa yan. Si Kalbo, si Panot. Yung dalawang Kalbo. Si Kalbo Morales tsaka si Kalbo Senator. Ano nangyari? Kaya yung apat na yan, they did try. Drug test, medical records, witnesses, physical or documentary proof. Lahat sablay. Pero they did try. Pero lahat wala yan. Ang meron lang isang revelation from Senator Amy na kulang sa detalye. And that is not evidence. Sabi rito ni Fiscal EJ. 5. Kahit hindi siya pwedeng pilitin, bakit hindi na lang magpa-drug test para matapos? Ito yung madalas na linya online pero hindi siya ganun kasimple. Reason 1. It set a bad precedent. Correct. No? Pagka parang pamamarisan. Kung bawat paratang may kasamang drug test, di kahit sinong kalaban pwedeng diktahan ang presidente gamit lang ang aligasyon. Yun. Diba? And guys, come on. Ilang taon na katunggali ni PBBM yung mga dilawan. Pero ginamit ba nila yan? Ginamit ba yung ganyan? Even kay F. Elisa, ginamit ba yung Narinigan nyo ba? Sila
Hindi ko na makita pero maraming sa Facebook naglabasan no na kung saan pinamamalian nila yung sinasabi ni Amy. They knew FL Lisa long time back. Oh. Naging instrumento lang ito ng political harassment. Reason 2, nagpa-drug test na si PBBM dati and it turned out negative. Ito yung laging nakakalimutan. 'Di ba, Ma'am Yayaning? Yan yung laging nakakalimutan. Conclusion, the president cannot be compelled to take a drug test. Yan nga rin ang sinabi ni ni Roque, 'di ba? He is not covered by RA 165. Mandatory or random testing. The burden of proof is on the accuser, not the accused. The president already tested negative before. In a democracy, we prove guilt, not innocence. And we rely on evidence, not pressure or political noise. So, yan. Thank you very much dyan, Fiscal EJ. Keep posting para at least marami kami matutunan, no?